Pilit na nag-aaral si Kim Dukpal dahil hindi siya nakaabot ng kolehiyo. Naging gulat ang tutor nang ma-realize na isa palang gangster ang kanyang tinuturuan. Sa katunayan ay si Kim Dukpal ang second in command ng Chilsang Gang. Nahuli ng kanyang mga tauhan ang traidor nilang kasama na si Kwon Jae-soo. Kaso lang, kalaunan ay nakawala ito at na-hostage ang tutor. Gayunpaman, hinarap niya si Kim Dukpal, na samalaw ng kutsilyo at nagawa siyang patulugin. Dinala niya sa ospital ang tutor kasama ang kanyang mga alagad na sina Domso at Jumchul. Pagkatapos ay pinuntahan nila ang leader ng gang na si Chilsang, inudyukan siya nito na itigil na ang pagpursige sa pag-aaral upang mag-focus na lang sa kanilang gang. Pinag-isipan niya ang mga sinabi ni Chilsang at nang mapahinto siya ay laking gulat niya nang makita ang isang estudyante na tila tatalon mula sa tulay, nagmadali siya para sagipin ang estudyante at nagawa naman niya ito. Kaso lang, bigla na lamang siyang nasagasaan ng isa pang sasakyan. Nagising siya sa ospital kung saan na-feel niya na iba ang kanyang pakiramdam. Nagulat rin siya nang makita sa salamin ng estudyanteng kanyang sinagip na si Song Yi-hin. Labis ang kanyang pagtataka at paglabas niya ng kwarto ay sinuntok siya ni Domso. Dinala siya nito sa sarili niyang memorial kung saan nagluluksa ang lahat ng kanyang kakilala, sinaktan rin siya ni Jumchul, pero pinayagan siya ni Chilsang na makaalis, sunod naman niyang nadiskubre ang sarili niyang bangkay at pilit binalik ang kaluluwa niya rito, nang hindi ito gumana ay tinangka niyang ulitin ang nangyari, ngunit maging ito ay hindi umubra, sinabi ng doktor na ilang araw siyang nakakonfine at ang labi ni Kim Dukpal ay na-cremate na. Sa araw na ito ay binisita siya ng isang masungit na babae na nagngangalang Kim Mi-kyung. Pag-alis ng babae ay nabuksan niya ang isang tablet dahil sa facial recognition. Sumambulat ulit sa kanya ang diary ni Song Yi-hin kung saan inihayag ng bata ang hinanakit niya sa isang estudyanteng nagngangalang Gina. Kasama ang barkada nito ay inuutusan siyang magnakaw ng alak, sigarilyo, alahas, at kung tatanggi siya ay walang awa siyang gugulpihin ng grupo. Nakita rin siya ni Jaemin, na gustong makipagkaibigan sa isa pang estudyanteng si Choi Se-kyung, kaya naman nagpakalat ito ng chismis na may lihim siyang pagtingin kay Choi Se-kyung. Dahil dito ay naging katatawanan siya sa buong school habang nagpapatuloy pa rin ang pambubuli na humantong nga sa kagustuhan niyang wakasan ang sariling buhay. Nagalit si Kim Dukpal at sa wakas ay na-realize na niya ang purpose kung bakit inilagay ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Song Yi-hin. Na-discharge siya sa ospital at umuwi sa kanyang magarang tahanan. Sinalubong siya ng katulong at nakita ang kanyang nanay na nakatulog dahil sa pagkalasing. Natuklasan niya mula sa katulong na ang kanyang ama pala ay isang chairman ng isang tanyag na construction company at si Kim Mi-kyung pala ay secretary ng kanyang ama. May iba na itong pamilya, ngunit may sakit ang kanyang asawa, kaya naman madalas magpadala ng alak si Kim Mi-kyung upang maging lasinggera ang kanyang ina. Kapag nangyari ito ay hindi gugustuhin ng kanyang ama na balikan sila at mas pipiliin na lang si Kim Mi-kyung bilang bagong kasintahan. Sinimulan na niya ang transformation sa pamamagitan ng pagpapagupit. Habang pumipili ng textbook ay nakasalubong niya si Son. Hindi ito sigurado kung ang kaklase niyang si Song Yi-hin nga ang nasa kanyang harap. Dahil ito sa kaibahan ng buhok at parang matanda na ang asta ni Kim Dukpal, natatawagin nating Song Yi-hin, tinulungan niya si Song Yi-hin sa pagbili ng mga textbook upang makahabol siya sa pag-aaral. Kinagabihan ay binisita niya ang Chilsang Gang, ngunit hindi siya nag-approach. Sa paglipas ng mga araw ay pinalakas ni Song Yi-hin ang kanyang katawan at bumili pa siya ng mga gym equipment para makapag-training siya sa bahay. Dumating na ang araw ng eskwela kung saan nag-iwan agad siya ng malakas na impression sa teacher. Hindi sigurado si Jaemin kung siya nga ang dumaan. Wala ring nagpakilala sa kanya sa klase at lumakas ang kutob ni Choi Se-kyung nang makita siya sa lugar. Dumating ang teacher at nanlaki ang mga mata ng lahat nang banggitin nito na ang loner na si Song Yi-hin nga ang gwapong estudyanteng pumasok. Pag-alis ng teacher ay agad lumapit si Jaemin upang siya ay bully, ngunit nginitian lang niya ito. Dinala siya sa grupo na muli siyang inalipusta. Dahil sa kanyang confidence bilang gangster ay hinamon niya ang mga ito at nagawang masampal ang isa sa kanila, ngunit agad din niyang na-realize na hindi pa sapat ang lakas ng katawan na ito, kaya naman na-honest siya ni Jaemin na nagpatulog sa kanya. Nakatulog sa sipa si Song Yi-hin at nanaginip kung saan bumalik siya sa pagiging Kim Dukpal. Naroon din ang tunay na Song Yi-hin na sinabihan siyang sumuko na sa pag-attempt na baguhin ang kanyang buhay. Si Jaemin naman ay hindi pa rin makapaniwala sa pagkakaroon ng confidence ni Song Yi-hin. Ginaising ni Kim Mi-kyung si Song Yi-hin at dinala sa klinik upang mabigyan ito ng first aid. Dito ay ipinagdudahan niya si Song Yi-hin dahil bukod sa labis na pag-iba ng ugali ay hindi rin siya nito nakilala sa library. Pagbalik sa classroom ay walang gamit si Song Yi-hin, kaya naman in-approach niya ang mga babae at hiningi ang kanilang tulong. Sinakay niya ang mga ito sa kanyang kotse at pinakain muna sila sa isang restaurant bago bumili ng mga gamit. Sa sumunod na araw ay tuluyan na niyang naging kaibigan ang mga ito. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pagdududa ni Choi Se-kyung, lalo na nang makita niya ang physical improvement ni Song Yi-hin. Nakita ni Song Yi-hin si Kim Mi-kyung sa school at kinumprante ito. Sinabi niyang huwag makialam sa kanyang buhay sa school dahil kung hindi ay ikakalat niya sa media na isa rin siya sa mga lehitimong anak ng kanyang boss. Na-stress si Kim Mi-kyung at inutusan si Domso na ayusin ang problemang ito. Sinundan ni Siem si Song Yi-hin sa night class upang mag-observe nang biglang ipatawag ito ng counselor. Hindi pa siya nag-fill up sa goals form at nabasa rin ng counselor ang note ng mga teacher na maaaring biktima si Song Yi-hin ng bullying. Pag-uwi ay nanaginip si Choi Se-kyung kung saan pinuntahan siya ni Song Yi-hin na humihingi ng tulong. Nagbantay nito na kapag tumanggi siya ay ikakalat nito ang kanyang tunay na ugali sa school. Gayunpaman ay pinalaya siya ni Choi Se-kyung at na-reveal na pagkatapos pala nito ay nagpatuloy na siya sa tulay. Sa pagdaan ng mga araw ay mas lalong lumakas ang katawan ni Song Yi-hin habang nagpapahinga. Tinalsikan siya ng tubig ng gangster,
pinalapit niya ang gangster at biglang pinisa ang kanyang itlog. Mabilis rin siyang nagpakilala bilang Kim Dokpal. Bago umalis ay binayaran niya ang mga ito bilang paumanhin. Dumating sa lugar si Jong Chul kasama ang grupo ni Jaemin na gustong sumali sa kanilang gang. Sa kalagitnaan nito ay nasulyapan niya si Song Yi-hyun na kalis lang sa lugar. Pag-uwi ni Song Yi-hyun ay nagulat siya nang makita si Choi Sek-hyung na nagpalusot na tutulungan siya sa pag-aaral. Bago yun ay tinulungan muna niya ang kanyang ina at ginamit naman ni Choi Sek-hyung ang tsansang ito upang humanap ng ebidensya na isang impostor si Song Yi-hyun. Nahuli siya ni Song Yi-hyun na kinuwento rin ang kanyang pagtalon sa tulay. Muling nagwala ang nanay ni Song Yi-hyun dahil tinapon nila ang mga alak. Naglabas din ito ng sama ng loob na kung hindi lang daw niya ipinanganak si Song Yi-hyun ay maaaring isa na siyang tanyag na artista ngayon. Bago umalis ay pumulot si Choi Sek-hyung ng buhok ni Song Yi-hyun at ng kanyang ina. Pagkatapos ay nagbonding ang dalawa sa isang music room. Bago maghiwalay ay ibinunyag ni Song Yi-hyun na nahuli pala niya si Choi Sek-hyung sa pagpulot nito ng mga buhok. Gayunpaman ay nag-offer pa ito na tulungan siya sa pagna-test. Hating gabi na nang makauwi si Choi Sek-hyung, kaya naman nakatikim siya sa kanyang abusadong ama. Kinabukasan ay anabangan ng mga bully si Song Yi-hyun. Pinaalala ni Byung-chul sa kanya ang mga aktwal na pambubuli na ginawa nila nung nakaraan. Mas lalong umigting ang galit ni Song Yi-hyun at winasak ang kanyang cellphone. Muli niyang hinamon ang grupo at sinimula ni Jaemin ang pag-atake. Ngunit na-counter ito ni Song Yi-hyun, nakaisa si Jaemin. Ngunit nginitian lang niya ito bago gumanti ng sipa, sumugod ang grupo. Ngunit walang isa sa kanila ang umubra, maging ang baboy na si Doojin ay nabuhat na niya. Sa desperasyon ay gumamit na ng armas si Jaemin, ngunit hindi pa rin ito umubra. Inundayan ni Song Yi-hyun si Jaemin at muling nagpakilala bilang Kim Dokpal. Matapos matalo ni Song Yi-hyun ang mga bully ay nakita sila ni Choi Sek-hyung at ang counselor. Dahil sa history ng bullying ay kumampi ang counselor kay Song Yi-hyun, na sinakyan naman ito sa pagsasabing self-defense lang ang nangyari. Nag-guidance sa mga bully, ngunit maya-maya ay nahuli sila ni Song Yi-hyun na bumalik sa dating gawi. Niligtas niya ang mga nerd at isa-isang dinisiplina ang mga humahamak, umatake si Jaemin, ngunit hindi siya umubra. Nakita niya ang mga pinsala ni Song Yi-hyun at nakumpirma na siya talaga ang binyuli nila dati. Sa huli ay sinermonan sila ni Song Yi-hyun at nagmischule silang mga bata. Kinabukasan ay nalate si Jaemin, kaya naman sa break time ay tinawag niya ito at binalaan na huwag nang malate dahil naiistorbo ang klase. Muliling napigilan ni Song Yi-hyun ang kanilang pambubuli at wala na naman silang nagawa sa takot na baka may kapit ito sa guidance. Pagkatapos ng sumunod na klase ay tinawag niya si Jaemin at tinanong ito tungkol sa sitwasyon nila ni Choi Sek-hyung noong last 2 years. Sa una ay tumanggi itong magbahagi ng impormasyon hanggang sasaktan siya ni Song Yi-hyun. Sinabi niya na si Choi Sek-hyung ay galing sa isang elite na pamilya kaya naman inaasahan siyang maging matuwid na estudyante ng kanyang mga magulang. Si Choi Sek-hyung rin daw ang tanging nag-report sa mga teacher ukol sa pambubuli kay Song Yi-hyun. Ngunit wala namang nangyari sa huli. Gayunpaman ay na-obsess si Song Yi-hyun at naging stalker ni Choi Sek-hyung sa kagustuhang siya ay maging kaibigan. Pagbalik ay nag-take sila ng exam, ngunit pagkatapos nito ay bumagsak pa rin si Song Yi-hyun sa kabila ng sipag niya sa pag-aaral. Hiningi niya ang tulong ni Choi Sek-hyung, ngunit may dumating na mga basketball player na gustong magpalibre kay Choi Sek-hyung. Sa CR ay nakasalubong ni Song Yi-hyun ng mga player na tinawag siyang stalker. Dahil dito ay naghamon siya ng basketball at kapag nanalo siya ay lalayuan na nila si Choi Sek-hyung. Nagsimula na ang laro na madali namang naipanalo ni Song Yi-hyun. Sa parehong lugar ay nakumpirma na kay Choi Sek-hyung na 100% match ang isinagawang DNA test kay Song Yi-hyun at sa kanyang ina. Bago umalis ay sinabihan ni Song Yi-hyun ng lahat na masama ang pagpapakalat ng maling impormasyon gaya ng stalker daw siya ni Choi Sek-hyung. Tinanggap naman ni Choi Sek-hyung ang request na magpatulong sa pag-aaral. Matapos ang buong araw ng pag-study ay naikwento ni Choi Sek-hyung ang kanyang gagawin kung sakaling siya ang binubuli nila Jaemin. Lumabas ang kanyang dark side at sinabing mas mainam pang paslangin ang mga bully kaysa i-report sa mga teacher na wala namang balak tumulong. Bago umuwi ay dumaan sila sa convenience store kung saan kumuha si Choi Sek-hyung ng pineapple cake at naalala ang nakaraan. Dito ay binanggit ng katulong na allergic si Song Yi-hyun sa pinya. Nagbago ang isip ni Choi Sek-hyung na ipack-in kay Song Yi-hyun ng cake, ngunit nilagok naman ito ang pineapple pudding. Hindi nagtagal ay sumikip ang kanyang lalamunan at nag-collapse. Naisugod siya sa ospital bago mahuli ang lahat. Dahil sa lahat ng imposibleng pagbabago na nasaksihan niya at pagiging clueless ni Song Yi-hyun sa kanyang allergy ay umiyak si Choi Sek-hyung at nagdemand ng katotohanan. Ikinwento niya ang nakaraan kung saan hinihingi ni Song Yi-hyun ang kanyang tulong laban kina Jaemin. Ngunit dahil sa takot ay tumanggi siya at pinalayas ito. Lumipas ang mga araw ay unti-unti siyang nag-guilty at nakaramdam ng anxiety mula sa kanyang ginawa. Inamin ni Kim Dokpal na ibang kaluluwa ang nasa katawan na ito. Gayunpaman ay nangako siyang pagagandahin niya ang buhay ni Song Yi-hyun upang gustuhin na nitong bumalik sa sarili niyang katawan. Nasatisfy si Choi Sek-hyung sa kanyang sagot kaya naman mas pinag-igihan nito ang pagtuturo sa kanya. Samantala, inaral ni Domso ang background ni Song Yi-hyun. Sinabi ni Jong Chol na unti-unti nang lumilipat sa Kwon Jae-sogang ang kanilang mga miyembro. Sa biyahe ay nadaanan nila si Jaemin na gustong sumali sa kanilang gang upang matuto ng martial arts kay Kim Dokpal. Gayunpaman ay sinabi ni Domso na pumanaw na si Kim Dokpal at matapos nito ay nadisband na ang Chilsung gang. Biglang dumating ang kanilang kasama dahil may problema sa gang ni Kang An-soo. Dahil kulang sa tao ay kinuha nila si Jaemin para patunayan na rin ang kanyang sarili. Habang papunta sa bahay ni Song Yi-hyun ay laking gulat ng dalawa nang makita na bitbit ng gang ang kanyang ina. Isinakay ito sa loob ng van kung saan nagulat si Jaemin. Sumugod si Song Yi-hyun na agad umatake at tumulong din si Choi Sek-hyung.
Chinek niya ang lagay ng nanay ni Song Yi-hyun kung saan biglang nagpanik si Jaemin at tumakbo sa eksena. Nakapalag si Song Yi-hyun sa mga gangster ngunit nagulpi ng husto si Choi Se-kyung hanggang sa dumating ang mga pulis. Nailigtas nila ang kanyang ina at hindi nagtagal ay dumating na ang mga detective. Habang kinakausap ay narealize ni Song Yi-hyun na si Kim Mi-kyung ang may pagkanan nito sa desperasyon na maging legal wife ng kanyang ama. Nag-decide si Song Yi-hyun na sarilihin ang problema kaya naman nagsinungaling siya sa mga detective at pinakancel ang report. Paliwanag niya kay Choi Se-kyung na sobrang maaapektuhan ang buhay ni Song Yi-hyun kung sakaling kumalat sa media ang iskandalong ito. Pag-uwi ay nagsinungaling si Choi Se-kyung sa kanyang ama at sinabing kasama niya si Song Yi-hyun sa park kung saan bigla raw silang ginulpi ng mga tambay. Nagduda ang kanyang ama na isang prosecutor at nagpunta sa sinasabi niyang parte. Dito ay wala siyang nahanap na kahit anong bakas ng away at agad na nabuking ang kasinungalingan ni Choi Se-kyung. Pinagalitan niya si Choi Se-kyung na nilamon agad ng stress na nagdulot sa kanyang collapse. Dinala siya sa ospital kung saan biglang tumawag ang kanyang nanay na pinagalitan ang kanyang mister dahil sobrang harsh sa kanilang anak. Samantala, binungangaan ni Kim Mi-kyung ang Chil Sung-gang dahil sa kanilang kapalpakan sa pagkidnap sa ina ni Song Yi-hyun. Nangako si Dom-so na paparusahan niya si Jaemin dahil sa kanyang pagsuway sa plano. Sa sumunod na araw ay tinangka ni Song Yi-hyun na i-reach si Kim Mi-kyung ngunit hindi ito kilala ng kumpanya ng kanyang ama. Wala ring number ang katulong at driver, dahil naman sa kaba, nag-absent si Jaemin at tinangkang maghanap ng impormasyon kung umabot ba sa mga pulis ang nangyaring insidente. Sa school ay hindi niya makontakt ang kanyang tropa, nautusan si Gum-chul na magtapon ng basura at nang ayaw niyang sumunod ay binutukan siya ni Song Yi-hyun. Na-realize ni Song Yi-hyun na maging si Choi Se-kyung ay absent ngunit sinabi niya na nagpapagaling lang siya. Na-reveal na inaalam naman niya kung sinong kaluluwa ang pumalit sa katawan ni Song Yi-hyun. Kinagabihan ay ginamit ng ama ni Choi Se-kyung ang kanyang koneksyon upang makuha ang background ni Song Yi-hyun na palaging nababanggit ng kanyang anak. Nagkita naman sina Song Yi-hyun at Choi Se-kyung upang mag-aral na mapansin niya ang daliri ni Choi Se-kyung na kanyang kinakagat sa tuwing siya'y na-stress. Naalala niya na hindi nakapalag si Choi Se-kyung sa insidente kaya naman tinuruan niya ito ng basics ng boxing. Pag-uwi ay in-approach sila ni Jaemin na nakumpirma na nanay nga ni Song Yi-hyun ang tiniap nila. Nagtungo sila sa cafe kung saan nilibre sila ng merienda ni Song Yi-hyun. Natuwa siya nang malaman na kinansela nito ang report sa pulis. 2 araw na siyang hindi kumakain mula nung insidente, kaya naman inuwi siya ni Song Yi-hyun at pinakain sa kanyang tirahan. Nakiusap si Jaemin na makituloy muna sa bahay ni Song Yi-hyun dahil wala raw kuryente sa kanila. Nainggit si Choi Se-kyung at naki-sleepover din. Sa madaling araw ay nagkausap sina Song Yi-hyun at Jaemin. Ginisa siya nito dahil hindi pa rin binubura ng mga bully ang lahat ng video ni Song Yi-hyun sa social media. Nagpalusot si Jaemin at nag-walk out kung saan si Choi Se-kyung naman ang kamumprante sa kanya. Ni-reveal ni Choi Se-kyung na alam pala niya na kasabwat si Jaemin sa pagtangkang pangingidnap sa nanay ni Song Yi-hyun. Sinubukan niyang magpalusot ngunit pinagbantaan ni Choi Se-kyung ang kanyang buhay hanggang sasagipin siya ni Song Yi-hyun na agad nagdemand ng impormasyon. Inamin niya ang katotohanan na kinuha lang siya ng Chil Sung-gang. Dinaganan si Song Yi-hyun sa kanyang nalaman at kinagabihan ay naglakad siya ng mag-isa kung saan bigla naman siyang nadukat. Dinala siya sa base ng gang kung saan nakumpirma niya na ang dati niyang alagad na si Dom-so pala ang leader ng gang na ito. Nadukat si Song Yi-hyun at nasaksihan ito ni Choi Se-kyung. Pagdating sa base ay na-realize nila Dom-so na siya ang estudyanteng naging sanhi ng pagkamatay ng kanilang boss na si Kim Duk-pal. Biglang umatake ang mga gangster pero hindi sila umubra sa kanya. Nakita ni Dom-so ang kanyang pagsuntok kay Jum-chul na tila kahalintulad ng kay Kim Duk-pal. Gayunpaman ay hindi niya kinaya ang bigat ni Jum-chul at nakatulog mula sa kanyang pamao. Samantala, napag-utusan ng mga gangster sina Byung-chul na tumulong sa muling pagkidnap sa nanay ni Song Yi-hyun at dalhin ito sa show hotel. Tumanggi si Jaemin kaya naman agad siyang tinugis ng mga dati niyang kaibigan. Sa daan ay nakasalubong niya si Choi Se-kyung at isinama ito sa pagtakbo. Sinabi niya na nasa panganib ang nanay ni Song Yi-hyun na dadalhin daw sa show hotel. Hiningi ni Choi Se-kyung ang kanyang tulong ngunit sa sobrang selfish ay tumanggi siya. Sumakay ng taxi si Choi Se-kyung habang pinaghahanap na siya ng kanyang ama. Ilang sandali pa ay ginamit na nito ang phone tracker upang hanapin siya. Tumawag si Choi Se-kyung sa driver ni Song Yi-hyun at inutos na palibutan ng security ang kanilang bahay. Nagising na si Song Yi-hyun at agad namang sinabi ni Dom-so na napag-utusan lang sila ni Kim Mi-kyung na kidnapin ang kanyang ina upang ipasok ito sa mental hospital. Siya naman ay pag-aaralin daw sa ibang bansa at kalaunan ay ipapapatay. Tinanong ni Song Yi-hyun kung nasaan si Chil Sum. Sagot naman niya ay natalo daw sila sa gang war at kinailangan itong oprahan sa ospital. Kaso lang ay wala silang pera pero ginamit ni Kim Mi-kyung ang opportunity na ito upang pahiramin sila ng pera kapalit ng serbisyo ng kanilang gang. Inudyukan ni Song Yi-hyun si Dom-so na i-disband ang kanyang gang at nag-offer na ipatayo ang pinapangarap niyang restaurant. Biglang tumawag si Jum-chul na nagpapanik dahil puro security sa bahay ni Song Yi-hyun. Habang papasok sa hotel ay nakahabol ang ama ni Choi Se-kyung. Pinagalitan siya nito ngunit nagmakaawa pa rin siya na tulungan ang kanyang kaibigan na makalabas ng lugar. Sa loob ay patuloy na nagbanggit si Song Yi-hyun kay Dom-so ng mga impormasyong tanging si Kim Duk-pal lang ang makaalam. Dahil sa shock ay hinayaan niya si Song Yi-hyun na makalabas ng lugar na ikinagulat naman ni Choi Se-kyung. Hindi siya nagustuhan ng tatay nito ngunit pinasok pa rin ito ang hotel at kinausap si Dom-so. Gamit ang kanyang posisyon bilang prosecutor ay natakot niya si Dom-so na paalisin ang gang na umaaligid sa bahay ni Song Yi-hyun.
Paglabas ay umalis na si Choi Se-kyung na kalaunan ay pinagalitan ng kanyang ama at inutusan na tapusin na ang pakikipagkaibigan kay Song Yi-hyun. Inudyukan rin siya nito na kaibiganin na lang si Jun na anak pala ng isang ministro. Samantala, na-disappoint si Kim Mi-kyung sa kapalpakan nila Domso. Pinaalala nito ang kanilang kasunduan at pinagbantaan na babawiin niya ang lahat ng kanilang ari-arian sa oras na sila'y muling pumalpak. Sa kabila ng lahat ay mas naging priority ni Domso na tuklasin ang sikreto ni Song Yi-hyun. Kinabukasan ay nakipagkita si Song Yi-hyun kay Choi Se-kyung na sinabing kinuha ng kanyang ama ang kanyang cellphone. Gayunpaman ay nahiram niya ang tablet ng kanyang ina na magagamit nila upang palihim na makapag-usap at makapag-aral. Ibinahagi rin ni Choi Se-kyung ang lahat ng kanyang stress sa sobrang istrikto ng kanyang ama na hindi man lang siya pinapayagang matuto magbike. Sa school ay masayang bumuntot si Jun kay Choi Se-kyung. Pinagsalitaan nito si Song Yi-hyun ng masama kaya naman tinuruan niya ito ng leksyon. Dahil absent si Jen ay nagtanong-tanong si Song Yi-hyun sa school. Kalaunan ay natagpuan niya ito na nagpa-part-time sa isang convenience store. Sinabi niya na tinutugis siya ng damsugang, gayunpaman ay nag-offer si Song Yi-hyun na aayusin ang kanyang problema basta bumalik lang siya sa pag-aaral. Biglang tumawag si Choi Se-kyung na nade-depress at binabalak na tumalon sa tulay kung saan din tumalon si Song Yi-hyun. Agad niya itong pinuntahan at pinalakas ang kanyang loob, pagkatapos ay nagtungo sila sa beach upang masolusyonan ang stress ni Choi Se-kyung. Habang nasa tren papunta sa beach ay nasulyapan pa ni Song Yi-hyun sina Domso na nakabuntot sa kanila ni Choi Se-kyung. Pagdating sa lugar ay naglandian ang dalawa habang nagmamasid pa rin sina Domso hanggang sa pagtuturo ni Song Yi-hyun kay Choi Se-kyung ng pagbibisikleta. Pinalipas nila ang gabi sa motel kung saan narinig ni Song Yi-hyun ng dalawa na nag-uusap kung paano niya nalaman ang mga impormasyon na tanging si Kim Duk-pal lang ang makaalam. Naglahad naman ng feelings si Choi Se-kyung sa kanyang abusadong ama na simula pagkabata pa lamang ay inaapi na siya. Ito rin ang nagdidikta ng lahat ng kanyang ginawa hanggang sa pagtanda. Isang araw ay naglakas loob siya at sinagot ang kanyang ama ngunit wala talaga itong awa sa kanya. Kaya naman sinaktan niya ang kanyang sarili at dahil sa labis na depression ay tinangkang niyang tapusin ang lahat sa tulay. Sinabi ni Song Yi-hyun sa kanya na hindi niya ito kasalanan at nangako sa kanyang sarili na tutulungan niya si Choi Se-kyung na makalaya mula sa kanyang ama. Palihim niyang kinuha ang cellphone ni Choi Se-kyung upang makausap ang tatay nito. Galit na galit ito sa pagrerebelde ni Choi Se-kyung at sinisisi niya si Song Yi-hyun para sa lahat. Gayunpaman ay tumawag lang si Song Yi-hyun upang sabihing nasa ligtas na kalagayan ang kanyang anak. Kinabukasan ay nakipagkita si Song Yi-hyun kina Domso at Jam Chol. Agad siyang nagsambit ng iba pang mga impormasyon na tanging si Kim Duk-pal lang ang makaalam. Dahil dito ay nakuha niya ang tiwala ng dalawa at kinumbinse sila na siya ay anak ni Kim Duk-pal. Pagkatapos ay bumiyahe na sila sa school kung saan agad kinabahan si Choi Se-kyung dahil sa kanyang ama. Hindi pa rin pumapasok si Jaemin kaya naman tinawagan ni Song Yi-hyun si Jam Chol at pinatapos ang pagtugis kay Jaemin. Pinatawag sila ni Song Yi-hyun sa library kung saan naghihintay na ang tatay ni Choi Se-kyung. Nagbantay ito na ipapatawag ang school committee upang ma-expel si Song Yi-hyun. Kaya naman agad ding nawala ng malay si Choi Se-kyung dahil sa labis na stress. Nakausap ni Song Yi-hyun ang ama at sinabing maaaring inabuso rin ito nung siya ay bata at ito ang dahilan kung bakit inaabuso niya ang sarili niyang anak. Dahil sa pride ay tinangka niyang saktan si Song Yi-hyun ngunit hindi siya umubra. Gayunpaman ay mas lalo lang siyang ginanahan upang ipatawag ang committee laban kay Song Yi-hyun. Nagising na si Choi Se-kyung at matapos ang landian ay kumain ng dalawa. Lumapit at nag-feeling ito si Jun ngunit pinalayas siya ni Choi Se-kyung dahil alam na niyang kasabwat ito ng kanyang ama sa pag-espya sa bawat ginagawa niya sa school. Kinagabihan ay na-corner si Jaemin ng mga dati niyang kaibigan. Galit ang mga ito sa kanya dahil nag-quit sila sa kanilang mga part-time job sa pag-asang makakasali sila sa gang kapag naibigay siya sa kanila. Na-frustrate si Jaemin dahil tinuring niya ang mga ito bilang kaibigan kaya ilang sandali pa ay inatake na niya ang mga humahabol. Kinabukasan ay muling nagkaroon ng panic attack ang nanay ni Song Yi-hyun dahil naubos na ang mga antidepressant na pinapadala ni Kim Mi-kyung sa kanya. Pagpunta sa pharmacy ay laking gulat ni Song Yi-hyun nang malaman na sobra-sobra sa dosage ang iniinom ng kanyang ina na tila ba sinasadya ito upang siya ay mawala sa katinoan. Humingi si Song Yi-hyun ng tulong kay Domso upang makausap niya si Kim Mi-kyung. Kaya naman pagdating nito sa base ay tinapos na ni Domso ang serbisyo ng gang sa kanya. Inutusan niya si Kim Mi-kyung na puntahan si Song Yi-hyun bago tuluyang palayasin sa lugar. Galing si Kim Mi-kyung sa police station nang marinig niya ang mga bully na pinag-uusapan si Song Yi-hyun. Tinanong niya ang buong kwento at hindi nagtagal ay pinareport niya si Song Yi-hyun bilang bully. Nagulat naman si Song Yi-hyun nang maglabas ng report ang school committee laban sa kanya. It turns out na nakumbinsi ng tatay ni Choi Se-kyung ang mga miyembro nito na isang bad influence si Song Yi-hyun at ang malala pa daw ay isa siyang gangster. Pinagsampo ni Kim Mi-kyung ng kaso ang mga bully laban kay Song Yi-hyun na di umano ay ginulpi daw sila. Masaya naman silang sumunod kapalit ng pera. Nakipagkita si Kim Mi-kyung kay Song Yi-hyun para lang ipamuka na hindi siya mauutakan nito. Gayunpaman ay tumanggi pa ring mag-backdown si Song Yi-hyun. Nagpadala naman ng request form si Choi Se-kyung sa committee upang kontrahin ang mga kasinungalingang ipinataw kay Song Yi-hyun ng kanyang ama. Nagbalik eskwela si Jaemin at ipinaliwanag naman ng dalawa sa kanya ang sitwasyon ukol sa pagkaso nila Byung-chul.
Tinungo ni Song Yi-hyen ang mga bully upang bigyan sila ng chance para bawiin ang kasong isinampa nila laban sa kanya. Ngunit dahil sa pangakong pera ni Kim Mi-kyung ay tumanggi sila at naisipan pang idawit si Jaemin upang mas lumakas ang kanilang kaso. Agad na tumanggi si Jaemin sa kanilang balak, kaya naman pinaalala ni Byung-chul sa kanya na siya naman talaga ang nagsimula ng pambubuli kay Song Yi-hyen. Pumunta naman si Song Yi-hyen sa pulis upang kontrahin ang kaso ngunit nagulat siya nang matuklasan na binura na ng mga bully ang lahat ng ebidensya online. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon kina Domso at hiningi ang kanilang tulong. Pero bago yun ay kinailangan muna niyang mag-aral para sa midterm. Kinagabihan ay pinag-isipan ni Gina kung tatanggapin ba niya ang offer nila Byung-chul ngunit kinukonsensya siya ng mga kabutihang ipinakita ni Song Yi-hyen sa kanya. Sa sumunod na araw ay nagsimula na ang exam at pagkatapos nito ay nakapasa naman si Song Yi-hyen. Niyaya siya ng date ng kanyang kaklase ngunit tumanggi siya upang pumunta sa police station. Sinabi ng officer na nasa prosecutor level na ang kanyang kaso at sa bilis ng pag-usad nito ay maaaring may high profile na backer sa likod nito. Samantala, nalaman ng tatay ni Choi Sek-hyung ang request form na kanyang isinumite. As expected ay nagalit ito, ngunit sa puntong ito ay tinubuan ng tapang si Choi Sek-hyung at sinagot ang kanyang ama. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Jaemin at kinumbinsi ito upang tumstigo para kay Song Yi-hyen. Tumangging makialam si Jaemin pero pinaalala ni Choi Sek-hyung sa kanya ang mga kabutihan ni Song Yi-hyen sa kabila ng lahat ng bullying na kanyang ginawa. Muli niyang pinag-isipan ang kanyang desisyon habang dinidemonyo ni Byung-chul. Nang maggabi ay nabuo na ang kanyang loob na hindi talaga tumstigo upang makaiwas sa problema at makagraduate. Gayunpaman ay buong puso siyang humingi ng tawad kay Song Yi-hyen. Pinatayo siya ni Song Yi-hyen na sinabing hindi siya sa kanya dapat mag-sorry. Pagkatapos ay pinakain niya ito sa kanyang tahanan kung saan sinabi niya kay Jaemin na inaasahan niyang makita ang pagbabagong pinapangako nito. Pag-uwi ay napaiyak si Jaemin habang iniisip ang mga sinabi ni Song Yi-hyen. Habang nagbabantay ay nagising ang nanay ni Song Yi-hyen na medyo delirious pa. Kaya naman ay kwento nito ang tungkol sa kanyang babaero na ama at sa kabit nito na si Kim Mi-kyung. Ayon sa kwento ay binilhan pa raw ito ng condo unit ng kanyang ama. Agad na inutusan ni Song Yi-hyen sina Domso na puntahan ang lugar. Ngunit pagdating doon ay natuklasan nilang ilang buwan nang walang umuwi rito. Samantala, pagkagising ni Jaemin ay sinimulan na niya ang kanyang pagbabago. Pagkatapos ay may tinawagan siya upang malaman kung saan magaganap ang hearing. Pumunta na si Song Yi-hyen sa prosecutor office kasama si Choi Sek-hyung na tinangkang palayasin ng kanyang ama. Biglang dumating si Jaemin ngunit hindi natin alam kung saang panig siya kakampi. Biglang ninakaw ni Jaemin ang tablet ni Byung-chul kaya naman nagkaroon ng saglit na laban kung saan nakisali rin si Choi Sek-hyung. Pinanood ni Song Yi-hyen sa prosecution ang mga video ng bullying na naitabi mula sa tablet ni Byung-chul. Dumagdag pa si Jaemin na buong loob na inamin sa kanila ang katotohanan. Natouch siya sa kanya dahil handa siyang maaresto kasama ng mga bully para mapatunayan ang kanyang pagbabago. Habang patungo sa kulungan ay nagpakita kay Jaemin ang kaluluwa ng tunay na Song Yi-hyen. Hindi siya nagatubili at agad humingi ng sorry. Pagbalik sa ospital ay laking gulat ni Song Yi-hyen nang makita ang boss niyang si Chil-sum. Nagkaroon sila ng pribadong usapan kung saan base sa kanyang pananalita at kilos ay agad nalaman ni Chil-sum na siya si Kim Duk-pal. Hindi na siya nag-alangan pa at agad din kinumpirma kay Chil-sum na tama ang kanyang hinala. Inilahad ni Chil-sum kung gaano siya ka-proud kay Kim Duk-pal bago tuluyang umalis. Sinabihan si Song Yi-hyen ng doktor na maganda na ang kondisyon ng kanyang ina at pwede na itong i-discharge. Sa labas ay inudyukan niya ang kanyang ina na oras na upang maging independent sila sa suporta ng kanyang kumag na ama. Speaking of, biglang nagkaroon ng ideya si Song Yi-hyen upang makaganti kay Kim Mi-kyung, sumakay siya sa taxi at sa tulong nila Domso ay anabangan nila ang kanyang ama na si Chairman Bae sa airport, dahil marami itong sinusuportahang anak ay hindi niya nakilala si Song Yi-hyen, tinangkang tumakbo ni Kim Mi-kyung ngunit agad siyang napigilan at naidala pabalik kay Bae. Binunyag ni Song Yi-hyen sa kanya ang lahat ng mga pinaggagawa ni Kim Mi-kyung gaya ng pangingidnap para lang ma-secure ang kanyang posisyon bilang legal wife. Sa takot na kumalat sa media ang iskandalong ito at madamay ang kanyang kumpanya ay inutusan ni Bae si Kim Mi-kyung na humingi ng tawad kay Song Yi-hyen. Binuhusan siya nito ng tsaa at pinagbantahan na huwag nang lalapit sa kanyang pamilya. Paglabas ay nagkaroon ng suspicion si Domso ukol sa tunay na katauhan ni Song Yi-hyen. Nagpakita na kay Kim Duk-pal ang kaluluwa ni Song Yi-hyen na naging widget niya para malaman na malapit nang matapos ang kanyang oras sa katawan na ito. Nagpasalamat si Song Yi-hyen kay Kim Duk-pal sa pagpapaganda ng kanyang buhay at pagsasaayos ng lahat ng problema. Sa huli ay sinabi niya kay Kim Duk-pal na deserve ni Choi Sek-hyung na malaman ang katotohanan. Samantala, sa kabila ng lahat ng nangyari ay tumanggi pa rin ang tatay ni Choi Sek-hyung na makipagkaibigan siya kay Song Yi-hyen. Ginamit ni Choi Sek-hyung ang kanyang tapang at muling sinagot ang kanyang ama. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti na nitong natanggap na hindi niya kailangang maging masyadong istrikto sa kanyang anak. Ginamit naman ni Kim Duk-pal ang mga natitira niyang araw upang makascore ng GF para kay Song Yi-hyen. Hindi pa siya nakontento at kumuha pa ng side shake. Gayunpaman ay inamin ni Song Yi-hyen na lalaki ang kanyang gusto. Sa sumunod na araw ay nakipagkita si Kim Duk-pal kay Choi Sek-hyung. Dinala niya ito sa cremation house at inamin ang buong katotohanan na siya ay isang gangster na nagngangalang Kim Duk-pal.
Biglang nagpakita ang kaluluwa ni Song Yi-hyen at nagkaroon sila ng taus-pusong usapan ni Choi Se-kyung. Sa flashback ay hiningi ni Song Yi-hyen ang tulong ni Choi Se-kyung matapos hindi gumana ang pag-report nito sa mga teacher. Ang gusto ni Song Yi-hyen ay ipaabot ang isyu sa ama ni Choi Se-kyung, isang prosecutor. Dahil sa takot sa kanyang sariling ama ay tumangging tumulong si Choi Se-kyung at tinawag pang duwag si Song Yi-hyen. Sunod ay humingi ng sorry si Choi Se-kyung kay Song Yi-hyen para dito at buong puso naman siya nitong pinatawad. Sa huli ay opisyal nang naging magkaibigan ng dalawa. Nakipag-inuman naman si Kim Dukpal kina Domso at nang malasing si Jam Chul ay inamin na niya ang katotohanan. Hindi makapaniwala si Domso na tama ang kanyang hinala. Gayunpaman ay nagpasalamat si Kim Dukpal sa kanya para sa pagiging loyal na alagad. Nagpaalam na si Kim Dukpal kay Choi Se-kyung na paniguradong mamimiss ang kanyang kaibigan. Sa gabing ito ay nagpakita na ang liwanag kina Kim Dukpal at Song Yi-hyen. Sa kabila ng lahat ay sinabi ni Song Yi-hyen na satisfied na siya sa kinalabasan ng kanyang buhay at wala nang kagustuhan pang bumalik sa tunay na mundo. Tinangka siyang kumbinsihin ni Kim Dukpal pero buo na talaga ang kanyang loob na ipagkatiwala dito ang kanyang katawan. Sa huling eksena ay ipinakita na nakagraduate na si Kim Dukpal at kasama niya si Choi Se-kyung para sa bagong yugto ng kanyang buhay bilang isang kolehiyo.